yung mga kamag-anak natin, especially sa abroad, makapanood po sila ng ating Sunday service. And ating mga discipleship, sa men po sila every Tuesday, 7:30 p.m. Lahat po ng mga tatay, attend po tayo sa ating online service being handled by Pastor Fernand. Ang ating music ministry sa mga women's, girls music ministry, attend po tayo every Thursday naman po, 7 o'clock, being handled by Sister Berna. At mga youth, meron po kayo every Monday sa mga girls here, no? Tama ba? Anong oras natin? 8 o'clock? 8 p.m. At every Friday, meron din sila sa lahat ng mga combined, sa lahat ng youth, 8 p.m. Praise the Lord. Announcement pa rin po, sa Sunday, wala po tayong service dito. Yan, wala po tayong service dito dahil sabay-sabay po tayo a-attend sa Cuneta Astrodome. Ito po, magkakaroon po tayo ng it's the anniversary of the ROGA. Magkakaroon po tayo ng speaker si Andres Bisoli. Praise the Lord. Amen. Sino po dito yung sasama? Amen. Yan. Dami. Sugod tayo sa Batila para sa kalwalatian ng ating Panginoon support, ang ating gawain sa ROG. Magpalis na po tayo sa any members of the Astrodome Ministry. Kailangan po kasi natin makuha yung numbers ng a-attend para po arrange natin yung transportation po natin. Para sabay-sabay po tayo pupunta. Amen. So, alauna po yan ng Sunday. At sa Friday, meron pong general meeting at fellowship of po music ministry. It includes po pati dancers, creative, musicians, singers, lahat po tayo magkakaroon tayo ng general meeting. Actually, 21 po ito dapat. Diba? Kasi holiday kasi ni President Bongbong na Friday. So Friday lang po siya 10 o'clock dito po sa Golden Hills. Praise the Lord. At magkakaroon din po ng youth club. Yan. Hindi kasi natuloy yung nakaraan. Okay? So walang makakapilot sa mga kabataan. Praise the Lord. Ito'y gaganapin sa August 30. Yan. Holiday din po yan. Dapat yung holiday, no? So lahat po ng youth, attend po tayo. Dito po yan sa Golden Hills gaganapin. Anong oras at 8 o'clock a.m. Sige po. Yan po. Lahat po ng kabataan, attend po tayo. Masaya po yan sa youth camp. You will enjoy po yung pag-attend. Amen. Praise the Lord. Nakapagpahinga na po ba kayo? Amen. Sige. I-ready po natin ang ating higit sa lahat ng ating puso sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Dadalhin po yan ng ating Pastor Fernando. Glory to God. Hello po, good morning. Pahinga na po tayo. Amen. Tayo bilang pag-alam mo sa atin, Lord. Medyo mahaba-haba kaya pamateknikal ang minister na ito isa eh. Dito po sa Nehemiah chapter 1 verse 1 to 3, sabi ito ang salaysay tungkol sa mga ginawa ni Nehemiah na anak ni Ahalia. Noong ikasyam na buwan, ang buwan ng Kislev ng 20 taon ng paghari ni Artaxerxes sa Persia naroon ako sa palasyo sa Susa. Verse 2, doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Galing siya sa Juda kasama ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Verse 3, sumagot sila, labis na nahirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan ko. Nagpala, pagkakabasa ng sa Diyos, tayo sa manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, niluwalhati, pinaparangalan ang pangalan ng God sa magtampo ng pag-aaral ng iyong salita o Diyos. Lord, ibig sa lahat, ang Holy Spirit, siya pong manahig, mapangyari, siya pong manguna sa aming kalagitan mula umpisa hanggang makapos po ang aming pananampahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Buksan po ang mga puso sa iyong salita o Diyos at anong pong kasalanan ng bawat sa amin, Lord, hiningi po ng tao, hiningi po na ng tawad at lagi po ang linisin ng balang dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Father God, muli sabi ng John 12:2, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Maging sa John 3:30, you must increase and we must decrease. Maraming po salamat, Lord, sa lahat po ng kaputihan, pagpapalan sa bawat sa amin.
Salamat po Diyos, may kahit nawa ng lingkod, ang salita mo na may karunungan, may katalinuhan, may pag-ibig, may kaliwanagan at may kapangyarihan. Sa iyo po lahat ng papuri, luwalhati karangalan po ang dalangin, tanging lamang po sa pangalan ng Panginoon sa kahit natin masabi ng Amen. Good morning po tayo mga kapuna. Good morning po sa bawat isa at ang mga nasa online. Ito ang ating title ay Wasak na Templo, Paano Ayusin? Wasak na templo. Ang tinutuloy kong templo dito yung templo ng Panginoon sa Jerusalem. No? Meron si Nehemiah, no? Nasa Susa siya. Siya po ay inatasan ng Panginoon na pupunin ang nasirang pader ng templo ng Panginoon sa Jerusalem. Yan. Meron siyang pamaraan kung paano ito kinumpuni ni Nehemiah. No? Ito po yung kanyang pamaraan para niya tumakumpuni. Pwede rin natin itong i-apply sa ating mga individual na pamumuhay bilang templo ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, our body is the temple of the Holy Spirit at ito'y pag-aari na ng Diyos. Tanong, kumusta ang ating mga templo? Wasak ba? Buo? Buo daw. Yan. Lord, pag buo ha? Yan. Wasak na templo, paano ayusin? Katulad po natin binasa, noong kung paano kapag kami gera, siguro nakapanood tayo ng mag-gera ng mga nakarama, ang pinaka matatag na dapat na maging publihan ng bawat na publihan ng mga sundalo, ng mga ipaglaban, yung pader nila kailangan matatag, matibay, mapintuan, mataranggaan. Naalala ba yung Walls of Jericho? Yung Walls of Jericho, kung may palabasan ng Bible, yung kanyang pader ay 10 doble ng truck. Ang yabang ng Jericho, walang makakatahal sa amin. Matataga kami pader, 10, sabi ko ng komentarya, 10 doble ng truck. Ano mapapasok yun? Sabi pa ng komentarya, pasabugan ba na yung time bomb ng bomba ng Japan? Hindi raw ito makakanti pagka ang Jericho, Walls of Jericho, pinatamaan yun. Ganun po katibay ang Walls of Jericho ng Jericho. Pero ang ginawa naman ng taak ng Diyos, inikutan ng 7 araw. Pag-ikot ang 7 araw, sumigaw ang mga Israelites sa pangunan ni Joshua, ang pader po ng Jericho ay guluho. Yan, nawasak na. Ibig sabihin, open na sila. Pwede na silang okay, takot. Ganun po nangyari. Yan, napaganda, di ba, istorya? Ganun din po dapat sa atin. Matibay dapat ang ating mga pader, ang ating mga pintuan, ang ating templo. Amen? So, yung pong pitong in-apply ni Nehemiah, pwede po natin i-apply sa ating individual na sarili, sa maaaring sa mga relasyon nyo, sa ating mga kapwa. Yan, ito po pag-usapan natin. Sabi dito, pamamaraan ginawa ni Nehemiah para ayusin ang wasak na templo. Ang una po ay nagmalasakit. Yan, malasakit siya. Verse 4 po ng Nehemiah chapter 1. Ang pinakaleso pa po rito sa Nehemiah, si Nehemiah nasa Susa, nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa Susa. Pero sa pag-import ni Lord, para bumalik sa Jerusalem, para magpulihin. Kung sa kayo mga nasa Jerusalem na naiwan, hindi ginamit ni Lord doon, ginamit pa si Nehemiah, nagtatrabaho. Hindi siya nagpapigil, no? Kung sumunod siya sa Panginoon. Amen? Kumusta po tayo? Kung padala tayo kaya ni Lord doon sa ganito. Tayo ba yan? Susunod? O yung mga nagpunta ng laon yun, di ba? O, glory to God. Diba? Wala ba doon Mr. God na malapit sa inyo? May taga Mario pa, hindi si Pastora, hindi po ba? Yun, glory to God. Una, nagbansa niya, sabi ng verse, nang marinig ko yun, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamati, nagkayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos na kalita. Kasi kung tayo ng kapatid, hanggang ngayon wasak pa rin ang pintuan mga pader ng templo. Ano sabi ni Nehemiah? Nang marinig ko yun, narinig pa lang mga kapatid. Kumusta po tayo? Kapag narinig natin sa Surah, sa Awan, sa Green Forks, o di sa Dolmar, sa San Isidro, Dumaho, yung ating pinamibilangan Diyos, kapag mayroong problema, kung saan po tayo? Hindi malasakit ba tayo? Yan. Narinig pa lang niya,
Narinig pa lang niya, sabi niya, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalang hati, nag-ayuno, nanalangin sa presensya ng Diyos, nag-ayuno pa, hindi kumain. Hello? Huwag, tularan po namin si Nehemiah, no? Narinig pa lang ngayon, kung sa ating bayan Pilipinas. Naalala mo ba na gusto nang pagpupin ng ating West Philippine Sea? Yan. May malasakit po tayo? Dapat may malasakit tayo sa ating bayan, sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating mga iglesia. Amen po ba? Pala po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng verse 7, lupa pong napakasama ng ginawa namin sa inyo, hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo sa mga tungkulin ibinigay sa amin sa magitan ni Moises na inyong lingkod. Yan. Ito pa yung lesson, kaya pala pinagtulog ni Lord na masira ang tempo niya na pinagawa ni Solomon. No? Yun pala. Tumalikot ang mga Israelita, hindi tinupad ang mga tuntunin na ibinigay kay Moses. Yan, aral po sa akin yan, mga kapatid. Pag-usap po tayo. Huwag po namin tatalikuran ang mga utos ng Diyos sa aking buhay. Amen? Upang yung templo natin, huwag mawasak, huwag masira, huwag magiba. Amen? Gayun pala, nagkasala pala. Pati si Nehemiah, inamin niya, siya rin ay kasama sa nagkasala. Amen? Yung po yung pinaka-leso pa doon. No? Tinalikuran nila ang mga utungtunin ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito sa verse 5, pagkatapos sumagot ako sa hari, kung maaari po, mahal na hari, at kung nalulugod po kayo sa akin, gusto ko sanang umuwi sa Juda para muling ipatayo ang lungsod kung saan nilibing ang aking mga ninyo. Kasi po, nagtatrabaho siya sa Susa bilang cupbearer sa isang hari. Noong sabihin, gusto niya humiling siya sa Panginoon na sa hari na kung nalugod po kayo sa akin, gusto ko sana umuwi sa Juda na para muling ipatayo ang lungsod kung saan inilibing ang mga ninyo. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang amo na hari na umuwi siya sa Jerusalem. Yan. Sabi, hindi mo kayo pagdali, diba? Baka hindi payagan. So, sabi rin sa verse 8, at kung maaari, bigyan niyo pa rin po ako ng sulat para kay Asa pagkadapagbantay ng mga halaman nyo, para bigyan ako ng mga kawin na gagamitin sa paggawa ng pintuan ng matatag na kuta. No? Humingi pa siya sa hari na mga gagamitin sa Jerusalem. Sabi, si Nehemiah pa magdadala. No? Sarili pa niya, bugol, sarili pa niyang gastos. Nehemiah yung ang gagamitin pagpapagawa ng templo. Sabi, no, hindi pipitugin ang kanyang hinilin sa hari, pintuan ng matatag na kuta. Malapit sa templo at sa pagtatayo ng pader ng lungsod at ng bahay na sa titirang ko, pinagbigyan ng hari ang mga kahilingan ko sa kanya dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Yun. Sabi yung pagpapagalasakit ni Nehemiah, no? Pati yung gamit na gagamitin ng materyales, hindi pipitugin. No? Hindi basta-basta. Siyempre pagka nag-repair ka, dapat patatatagin mo. Palalakasin mo. So, mahalin mo ngayon na architect na. Para mapatatag mo yung building mo, may tatag na retrofitting ng tawag ngayon, ng modelo. Diba? Yun. Si Nehemiah, ganun din po. Siya pa po yung magdadala ng materyales sa Jerusalem para patatagin kung kunin yung wasak na pader ng pintuan ng templo. Yan. Ganun po siya nagmamalasakit sa Jerusalem. Amen? Pangalawa, yan. Nanalangin. No? Nanalangin siya para sa kanyang hari. Sabi rito, Panginoon, isang kayo naman, papalandingin niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyan igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay. Magbigay niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paggiling ko sa hari at naway kabutihan na may pakita niyo sa akin. Ibig sabihin, no, yung pinapanalangin niya na mamagitan siya sa kanyang amo. No, na siya ay kalugdan, pagbigyan ng kanyang kahilingan. Yung pinasa po natin kanina muli, no, dininig na po ng Diyos ang kanyang panalangin. No? Kasi willing na siya ng mga gamit, at dinadil pa siya ng mga sundalo para sa kanyang pupuntahan. No? Ganun po, no? Tinugon po ng Panginoon ang panalangin po ni Nehemiah. So pinagbigyan po siya ng hari ng kanyang amo. Ang sabi ng 1 Peter 3, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa mga matutuwid at ang kanyang mga panalangin ay na dinirinig.
Tayo ba'y matuwid sa Panginoon? Ayan, kapag matuwid tayo kay Lord, dinirinig ang ating mga panalangin. Katulad po ni Nehemiah, dininig ang kanyang panalangin. Pati yung hari, diba, sabi ng Proverbs 21 verse 1, ang puso ay isipan ng hari ay hawak ng Diyos at naibabaling niya ito kung saan iibig nais. Amen? So yung hari na amo ni Nehemiah, naibaling, no? Siya yung pinagbigyan sa kanyang kagustuhan na magpunta sa Jerusalem para pumpunin ang wasak na templo. Dito po sa pananalangin, ang katalagay po natin ng chapter 6, no? Diyan po ang chapter 6, 6 na beses po nanalangin si Nehemiah. Ang pinaka-lesson dito, mga kapatid, sa kanyang panalangin, kasi mayroong opposition, mamaya patalangin ko. Bawat atake ng opposition, si Nehemiah po ay nananalangin. Hello, kumusta po tayo? Kapag tayo natami ng kaaway, agad po tayo nananalangin? Amen. Sabi ng 1 Samuel 12:23, sabi niya, kung kayo, mga Israelita, hindi ko papanalangin, ako'y nagkakasala. Kaya, prayerless is a sin. Amen? Kaya dapat tayo ay mapanalangin. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, pray continually. In Luke 18 verse 1, huwag maginawa sa pananalangin. Yun po. Yun po yung ginagawa ni Nehemiah. Hindi niya pinapuporma ang kaway. Mamaya tatalakayin natin kasi nasa pananalangin din tayo. No? Kapag umatake ang kaway, agad po siyang nananalangin. Yan. Pangalawa po yan, ha? Pangatlo, yan. Inarap ang oposisyon. May oposisyon pala. May kalaban. Sabi ng Nehemiah 2:10, ngunit nang marinig nila Sanballat na taga-Horon at Tobia na isang opisyal ng Amonita na dumating ako para tulungan ang mga Israelita, labis silang nagalit. Dumating na si Nehemiah sa Jerusalem, dumating pa lang siya, hindi pa nag-umpisa. May opposition na. Yan, dalawa agad. Si Sanballat at si Tobia. No? Opisyal lang ako, mga opisyalis ko, na dumating ako upang tulungan ang mga Israelita. Labis silang nagalit. Dumating pa lang sila, kilala si Nehemiah. Nagalit na agad. Pero galing ang abroad, pumunta si Nehemiah, kilala si Nehemiah. Ba't kaya nagalit? Dumating pa lang siya, hindi pa nag-umpisa eh. Hindi pa nga alam kung anong pakay niya eh. Parang may discernment din siya ng kaway. No? Na-discern agad kaya tayo gagawin ni Nehemiah, naayos yung templo, no? Hello, dapat meron din tayong discernment. Hello? Mamaya tatalakayin ko natin yan. Nehemiah 2:19, sabi ito, ngunit nang mabalitaan ito ni Sanballat, yan, no? Na taga-Horon at ni Tobia, na isang opisyal sa Amonita at ni Gesem, no? Meron naman pong nadagdag. At ni Gesem nadagdag. Na isang Arabo, nilay nila kami at pinagtawanan. Sabi nila, ano ang ginagawa niyo ito? Nagbabalak ba kayo ng pag-imaksik laban sa hari? Yan. Pinaratangan na sila. Hindi pa nag-umpisa, pinaparatangan na ng pag-imaksik laban sa hari. Rebellious. Rebellion, no? Yun po. Napalitaan pa lang, no? Na dumating siya. Siyempre, pagka sa labanan, kailangan marunong na mag-opensa sa kadepensa. Bon, nag-basketball ka ba? Yan. Pagka magaling ang depensa sa ka-opensa, magaling ka sa depensa, no? Mas malamang ang opensa. Sino mangalala? Lamang depensa o opensa? Depensa. Mababadat yun? Mas pagka magaling ka sa depensa, may malakas sa opensa, meron may nasa depensa, malamang manalo yung magaling sa depensa. Amen? Kasi nahadlangan nila. Kahit shooter ka, kaya ang depensa ni Baterachi. Di ba? Wala ka naman, hindi ka makashoot. Ganun din po sa labanan sa spiritual. Dapat yung defensive natin, mas matatag, matibay, malakas. Amen? Yan. Hindi ba naman isa yan, ha? Nehemiah 2:10, sabi na. Siyempre, nag-opensa naman, sumagot naman si Nehemiah, hindi lang na nahihimik. Sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pagitan ng tulong ng Diyos. Dapat ganun din yung ating pambunga. Tutulungan kami. Magtatagumpay pala kami sa pagitan ng tulong ng Diyos. Amen? Ganyan po pag may kaaway tayo. Pag may mga posisyon. Yung po yung pakay natin, pagtatagumpay kami ng Diyos, sa aming layunin, sa aming hangarin, na iba'y pa tayo, Pater, makumpuni, maayos. Amen?
Sabi, kami na mga lingkod niya ay magsisimula na. Magsisimula pa lang. Magsisimula sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem at hindi kayo bahagi ng kasaysayan ito. Yun po yung banat niya ni Nehemiah sa kanyang mga oposisyon. Amen? Ayaw nila matayo at templo. Sa ating buhay, may mga oposisyon din sa ating buhay. Amen? So sabi ito, magtatagumpay kami sa tulong ng Diyos sa langit. Kami na malingkod niya yung magsisimula yan. Magsisimula na sila ang pagtayo ng pagdala. Pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa iyo sa hindi kayo bahagi ng kasaysayan. Kung tayo nagpapasimula, lahat tayo nagpasimula sa Christian, di ba? Ako po nagpasimula, napakarami kong opposite. Dati akong maraming bisyo eh. No? Dati akong maraming bisyo. Ang dami kong mga opposition sa buhay ko. Marami, din ako. No? Ang sabi niya sa akin, magtatagumpay ako sa tulong ng Diyos. Yan. Humiyak ko ng Panginoon, tulungan mo ako sa mga barkada ko, sa kung saan ako pupunta. No? Baka makakatak na naman ako. Kasi hello na lang, hello Brad. Mga kaibigan ko eh. No? Yan. No, birthday. Ang hindi ko yun, bubus sa itong alak na ito. Pagkuha na ko nun. Amen? Nalagpasan naman na sa tulong ng Panginoon. Magtatagumpay ako. Ba? Sa tulong ng Diyos. Yan. Alam po. Ito, verse 13 ng chapter 4. Kaya nagdali ako ng mga tao para magbantay sa pinakamababang bahagi ng pader na madaling pasukin. Pinbantay ko sila roon na magkagrupo sa bawat pamilya at may ang armas silang mga espada, sibat at palaso. Yan. May mga armas lang. Meron silang kandepensa. Saan? Sisimula silang gumawa. No? Nung panahon na yun, labanan, armas-armas. No? Depensa lang sila. No? Sa panahon natin, hindi na pwede yun. No? Ano siya? Sinakala ng Matthew 5:44. Love your enemy. Ephesians 6:12, sinakala. We wrestle not against flesh and blood. Hindi mo kaaway ang sino man. Kahit sinong tao, hindi mo kaaway. Hello? Pinanta natin na yan, di ba? Sa Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities in the air. Hindi na natin kanina. Amen? Ang kawer, diba? Yan. Nung panahon dati, armas sa armas. Ngayon, hindi na. Love your enemy. No? In Romans 12:19, vengeance mine, sabi ng Panginoon. And sa verse 20, don't pay evil with evil, but pay evil with good. Huwag mong gantihan ng masama. Pagkus, gantihan mo ng mabuti. Ngayon po, ganun labanan sa atin by grace. Yung panahon, armas. Kaya ba natin? Kakayanin. Please, sakit ang ginawa niyo. Low, hindi na ganun labanan. Amen? We wrestle not against flesh and blood. Ang sabi na nga ni Nehemiah 4:20, kaya kapag narinig nyo ang tunog ng trumpeta, pumunta kayo agad din sa akin. Ang Diyos natin, ang siyang makikipaglaban para sa anong bes na. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Exodus 14:14. Exodus 14:14. God will fight for us. Tama ba? God will. Second verse 20 verse 15. Sila ka lang. The battle is mine, says the Lord. Ang Diyos ang laban. Amen? Dapat laging ganun. Lagi natin ibandila. I-frontline na natin ating Diyos. Ibandila natin. Maging sa ating minamahal na bansa. Gawin natin yung Psalms 20 verse 7. Some boast in chariots. Some boast in horses. Some boast in nuclear weapon. But we will boast in the name of the Lord. Proverbs 18:10, sinakalam. The name of the Lord is a strong tower. The righteous, tayo, run unto it and they are saved. Tayo mga righteous, malako tayo nakakano sa pangalan ng Diyos. At ligtas tayo at ligtas ang ating minamahal na bayan. Amen? Diba sinasabi ng Ezekiel 22 verse 30, ang Diyos ay umahanap ng isang pader para mamamagitan sa Diyos at sa bansang Israel. Yung pader tayo, mananalangin kayo. Eh wala nakita si Lord. Kaya pinitulog ni Lord ang judgment sa bansang Israel. Panahon na yun.
Eh, sa ating bansa, maraming nananalangin, amen? Hindi lang isa, marami. Amen. Tuwing meeting opening prayer, lagi natin pinapanalangin ng ating bayan. Amen? Eh doon, isa lang hinahanap ni Lord, sa Ezekiel 22 verse 1 lang. Isang namamagitan sa Diyos at sa bansang Israel, pero walang nakita. Kumusta po ang ating pamilya? May namamagitan ba sa ating pamilya? Amen. Dapat may namamagitan. Amen? Para buo, ayos. Yan. Nehemiah 4:20. Yun, ganun pa sa batalya. 6:12. Naisip ko hindi nangusap ang Diyos sa kanya, kundi inupaan lamang siya ni Sanballat at Tobia para sabihin niyo sa akin. Ang tinutukoy po ito mga brothers and sisters, dito po nakalagay sa Nehemiah chapter 6, verse 10 to 13. Si Semaya, yung po yung tinutukoy ni Nehemiah. Si Semaya kasi pinuntahan ni Nehemiah. Akala niya, kakampi niya. Akala niya, kaisa niya. Si Semaya, sabi dito sa kanina, naisip ko hindi nangusap ang Diyos sa kanya, kundi inupahan lamang siya nila Sanballat at Tobia para sabihin niyo sa akin. Hindi ko po si Semaya, pinuntahan ko yan ni Nehemiah. Akala niya kakampi niya. Akala niya kaisa niya na. Akala niya kakampi niya. No, yung pala, naupaan na. Nabayaran na si Semaya. So, ibig sabihin meron siyang discernment of spirit, si Nehemiah. Lo, eh napakalaga po niya. Ilingin po natin yan sa Diyos, yung discernment of spirit. Para hindi tayo mahalansi, mahalin lang, madaya, magulo. Lo, napaka-importante po niya. Bawat sa Kristiyano. Discernment of spirit, verse 10 po niya. Pwede po natin ilingin kay Lord. Lord, bigyan mo ng discernment of spirit. Napakahalaga po niya sa bawat sa atin. Amen? Ito mo si Semaya, kala niya talagang kapanalig niya. Na-discern niya. No? Nabayaran na pala siya, nasubulan na ng mga kalaban. Yan o, 1 Corinthians 12:10. Diba, yan binasa natin kanina. 1 Peter 5:8, diba? The devil is like a roaring lion, is looking for someone to devour. Yung sabi ng Ephesians 4:27, don't make the devil any room, wag mong bigyan ng puwang ang kaway. Amen? Huwag bibigyan ng pong kawal sa iyong buhay, mga kapatid. Kapag binigyan ng pang, baka kamatay saan. Kami po, naglalaro kami noon, basketball. Di ba? O pa pag naglalaro ko ng basketball noon, seryoso po ako natin. Kahit may kalaban namin, malakas kami, mahina, seryoso ko. Pagka tampakan na natin yan, para hindi na makaporma. Di ba? Tampakan na natin, kasi baka makaisa pa eh. Tapos bagay natin, may sumusot eh. No? May isa na yung bagay natin. Amen? Tambakan na lang natin, para hindi na makaporma. Ganti yung gawin natin sa kaway. No? Si Nehemiah, hindi niya pinaporma. Ito yung atake yung kaway. No? Ang ganti nananalangin sa Lord. Humingi na sa tulong kay Lord. Psalms 42, verse 22. Where is my help? No? Where is my help from? Where is my help comes from? Sabi gagaling sa tulong. Maliban sa Diyos na may gawa ng langit na lupa, para si Lord. Amen? Where is my help come from? From the Lord, the maker of heaven and earth. Saan ang gagaling sa tulong? Sabi sa kaya Moses, it's not by might, nor by power, but by His Spirit. Amen. 2 Corinthians 12:9, when I am weak, then I am strong. Sa tulong yan ng Diyos. Amen? Yan. Pang-apat na tayo. Sinuri ang kalagayan ng templo at muling itinayo. Yan. Sinuri ang verse natin, 2:13. Lumabas kami sa pintuang nakaharap sa lambak at pumunta sa balon ng dragon. Hanggang sa may pintuan na pinagtapunan ng basura. Pinagmastan kong mabuti. Yan. Ang mga nag-ibang pader na nasulit at mga pintuan nitong nasunod. Yan. Pinagmastan mabuti. Kumusta po yung templo natin, mga kapatid? Pinagmamastan ba natin mabuti? Wala pang siraya? Di pa wasan natin templo? Hello? Ayos ba? Sabi siya maling, buhay sa kanya eh. Wala rin wasak. May mga wasak na templo. Kumusta tayo? Yan. Sinuri na ba natin mabuti? Yan ang sabi. Pinagmasdan ko mabuti ang mga nag-ibang pader. Masdan po natin ang ating sarili, ang ating templo, baka may sira. No?
kukunin po natin. Nehemiah 2:15. Kaya tumuloy na lang ako sa lambak ng Ginoon at siniyasa ang mga pader ng gabing yun. Pagkatapos bumalik ako at muling dumaan sa pintuang naharap sa pinto. No? Pinagmasdan mabuti, siniyasat pa. Hello? Siyempre, pag may sira ka dito, alam mo, kahinaan mo, patatatagin na natin, ba? Ayusin mo. Amen? Dapat lalo mong palalakasin, patitibayin. Kung yung wasak sa ating buhay, no? Meron ka sabihin, history, repeat itself. Dapat, kung nandun, dapat tumatatag, lumalaon. Nehemiah 2:7. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita niyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin? Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Muli natin itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapaya. Hello? Tayo mga Kristiyano, pagka may sira ang ating templo, di ba nakakaya tayo? No? Kumusta? Naging kasi natilog ba tayo? Matthew 5:13-16, we are salt and light of this world. Hindi ko na nakalimutan yung sinabi na yung 26th anniversary ng Giant, hindi makalimutan. You are the light of the world. Make a difference. Hello? Meron ba tayong pagkakaiba sa mamamayan ng mundo? O wala nang pagkakaiba? Hello? You are the light of the world. Make a difference. Meron tayong pagkakaiba dapat sa iba, sa mga hindi mananampalataya. Amen po ba? Palagpakan po natin sa Lord. Dapat sinusuri natin ang kalagayan ng templo muling itinayo. Diba? Ito, marami na akong napagawa rin nun. Diba? Nasuri, sa Greenport, sa Suwa, matindi, sa Bumahok. Di ba talaga? Ano, kaya na doon, nialas. Di ba? Sobra-sobra na. Yan. Verse 18. Sinabi ko rin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa akin at kung ano ang sinabi ng hari sa akin. Sabagot sila, sige, muli nating itayo ang pader. Kaya naganda sila para simulan ang mabuting gawain ito. Yan. Sabi na, simulan natin ang mabuting gawain ito. Okay? Mabuting gawain ito. Para itayo ang templo, yung mga wasak. Okay? Mabuting gawain na ayusin ang templo ng Diyos. Mabuting gawain, ayusin po natin ating mga sariling templo. Amen? Yan, alam na natin yan, 1 Corinthians 3:16 sa 19. Our body is the temple of the Holy Spirit. Yan, nagkaisang ayusin ang templo. Yan, ito maganda, di ba? Yung chapter 3 po niyan ng Nehemiah, ang buong chapter po yan, nagkaisa po ang buong mamamayan. No? Buong mamamayan po ng Jerusalem. Parang tayo, nagkakaisa tayo lahat. Hello? Dapat nagkakaisa tayo lahat dito, sa Greenport, sa Dolma, sa Dumao, sa Isidro, Suwa, Apawan, malapit na, amen? Maraming Luzon. Dapat may pagkakaisa. Para maraming nagagawa, para Western King, kapag ka nakatali, maraming nagagawa. Pero para fair naman, meron din po nanghina sa mga kasama ko ni Nehemiah. Ay, oo na! Ang dami na gawain pa. Halos hindi matapos-tapos. Iba, nangyayari ng loob. No? Pero, sa kayo pa man, nagkaisa pa rin sila. Para may ayun muli yung templo, maayos po muli. Dapat ganoon din po sa ating sarili, no? Ikaw sa sarili mo, dapat inaayos mo ang sarili mong templo. Ang templo ng ating Panginoon, ano, ang kanyang obligasyon. No? Dapat magkakaisa tayong ayusin ang templo. Dito po sa Galatians 6:1. Ay mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng Banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo at dahil baka kayo naman ang mapuso. Amen? Ba malaki natin mga kapatiran? Yan. Gusto na yan? Yung mga nasa ulo natin yan. Ano pa ba? Wala na. Marami na wala. O, inahanap pa natin. Kumusta na? Kumusta ba natin? Ano sabi dito, turin po ng Panginoon yun. Kapatid natin yun eh. Ay papanalangin po ba natin sila sa Diyos? Mawala na. Amen? Di ba yan ang ganda eh? Mga kapatid ko may magkasalaman sa inyo. Kayo mga ginagabayan ng Banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. No?
yung mga ginagawa ito, o mga ginagawa ng Panginoong Banal na Espiritu. Kasi templo rin mo yun. Baka wasak na yun, sabi nagkakasala eh. Hello? Concern ka ba doon? Amen? Yan, Nehemiah 3. Yung awit 43 verse 1, sinakalan to. How good it is to see brethren dwells together in unity, no? O napakabuting pagmasdan ng mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. 1 Corinthians 6:14, ang sabi yan, do it all with love. No, gawin mo ang lahat sa pamarang may pag-ibig, may pagmamahal. Sabi ni Sir Rosemary, dun sa Gumao, nagluto. Pastor, hindi ko sinarapan, pero may pag-ibig. Hello? No? Hindi raw niya sinarapan, pero may pag-ibig. Kaya kinain talagang masarap. Kasi may pag-ibig eh. Hindi nagmamaktol, hindi nagreklamo. Hello? Mga mana! Mga aseret, hello? Ha? Nagkakaisa, nagmamahalan. Amen? Yan, panganin, biblis ako na. Sereres na. Dalawa na lang. Nagpalakas ng loob ng kasamahan. Yan. Gusto tayo, nagpapalakas ba tayo? Pinapay natin sa kapatid natin. Dapat nagpapalakas tayo ng loob. Amen? Sabi na niya may pupun. Habang pinag-isipan ko ang kalagayan, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at ang mga mamamayan, sabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalamin natin ang makapangyarihan sa mga Panginoon. Makipaglaban tayo para sa maligtas natin ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, mga ating mga bahay. Hello? Ano na pinagpungan niya? Sabi niya, huwag kayong matakot sa mga kalaban, alalarin natin ang makapangyarihan, mga Diyos. Diyos naman agad ang binandila, binanto. No? Ni Nehemiah. Diba? Sabi, nagpalakas siya ng loob, hindi nagpahina. Kumusta po tayo? Ilan tayo siya nagpapalakas ng loob? Baka nagpapahina tayo ng loob, ha? Dapat nagpapalakas tayo ng loob. Huwag na atakin pa baba. Dapat pataas. Sabi ng Psalm 75 verse 7, promotion not come from the east or west or south or north, but come from the Lord. He will increase the one and He will bring down the other. Yung sabihin gusto ng Lord, lahat tayo ay tumatag, tumigla, lumakas, maayos. Amen? Sabi niya sa Nehemiah 4:20, kaya kapag narinig niyo ang tunog ng trumpeta, pumunta kayo agad din sa akin, ang Diyos natin ang siya makipaglaban para sa atin. Kapag tunog ng trumpeta, udyat na po yun lang, may pagparating na kalaban. Pero sabi niya, nagpalakas naman siya ng loob. Sabi niya, ang Diyos natin ang siya makipaglaban para sa atin. Nagpapalakas ng loob. Tulad po ng ating mga song leader. Diba? Song leader, diba? Nagpapalakas sa atin ng loob yan. Yung mga inamit natin para dala tayo sa atas ng pagpupuri ng mga may pinakabala sa pagpupuri sa Lord. Sila na ating tayo. Ang Diyos sa ating taas. Yan, para mapalakas sa atin ng loob. Wala nang iba. Amen? Yan, Hebrew 10:25, sinakalang. Huwag kalitaan ang bawat pagtitipon para ang pagdalo nyo ng bawat sa kalakasan ng bawat isa. Amen? Natagdagan tayo ng kalakasan. Galing ng buhay ba? Jessica. O, di ba? Natagdagan tayo ng kalakasan sa katawan ni Jessica. Makapili namin siya. Diba? Ganun po, nakita natin yung ating mga kapatid na wala na dati nga naka-South Road, di ba? Naging kalakasan din po natin kasi sumamba na naman siya kay Lord. Diba? Alam mo sabihin, Hebrews 3:13. Alam mo, magpaalalaman araw-araw. Araw at gabi. No? Huwag upang kayo madaya ng kasalanan, nagpapatigas sa ating puso. Amen? Walang pagkakala si Lord. Ayaw nyo na madaya tayo, magoyo, manin lang. Amen? Yan, mapagbigay. Mapagbigay, lasa pala lasa. Mapagbigay. Mapagbigay pala si Nehemiah sa panasusi yan. Bakit ito? Una pa lang, nung nabalitaan niya sila yung templo sa Jerusalem, siya na mismo nagbigay ng mga materyales. Galing na sa kanya mismo. Wala siyang inatasan dun sa Jerusalem. Siya ang nagdala.
Siya nagbit. Kaya napaka-mapagbigay ni Nehemiah. Isa pala yung susi pala para ang templo ay maayos. Diba? Sabi ng mga aral 10:19, money is the answer for everything. Amen? Totoo naman, di ba? Pero kung tayo maging pera. Amen? Diba sabi ng verse Timothy 6:10, no? The love of money is the root of all evil. Hindi masama ang money. Pero dapat gamitin sa tamang kaparanan, katulad ni Nehemiah, no? Sarili niyang bulsa, no? Mapagbigay siya na yung magpupungkuli, siya na yung gobernador, siya na yung lahat-lahat, sa kanya pa yung gamit. Hello? Ganyan po si Nehemiah. Yan, basahin po natin yung verse. Araw-araw akong nagpapakatay ng isang baka, 6 na matatabang tupa at mga manok, at tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng marami at iba't-ibang klaseng inumin. Sa kabila nito, hindi ako tumanggap ng pagkain para sa gobernador dahil nalaman kong nabibigiran na ang mga tao para dito. Sa chapter 5 po ng verse 19, nanalangin ako, O aking Diyos, naway pagpalain po ninyo ako sa lahat ng ginagawa ko para sa sambayanang ito. Ang sabi niya? Nanalang, O aking Diyos, naway pagpalain ninyo ako. Pagpalain ninyo ako, sabi niya, sa sarili niya. Sabi niya, sa lahat ng ginagawa ko para sa sambayanang ito. Para sa kanya pwede niya magpapala. Para sa kanya may sarili? No, amen. Para sa kanyang sambayanan. Yan, dahil mga tatay natin nag-abroad. Matagyon, Johan, mag-rola. Para sa kanyang sambayan. Hindi para kung kanino. Para sa kanyang mga kapatid. Yung hindi Nehemiah. Hindi sa kanyang pansarili. Hindi para sa kanyang sambayan. Amen? Kaya si Nehemiah isa pa susunod, mapagbigay. Amen? Ang pagbibigay po, dahil sa gawain ng Pinoon, dinisenyo po ng Lord ito, hindi para tayo ibigin. Hindi para tayo, pahirapan. No? Bagkus para tayo ay pasaganain, pagpalain, sabi ng Proverbs 11:24. No, ang mapagbigay ay lalo yumayaman. Alam pa natin si Lord, amen? Dinisenyo po pagbigay, lalo po sa templo. Kaya direktang kagad ang Diyos ang binibigyan mo pagka sa templo ka ng bigay. Amen? Amen. Yan. Sinakal ng Gawa 35. It is better to give than to receive. Mas mainam daw yung nagbibigay kaysa tumatakda. Alam pa natin si Lord sa lahat na mapagbigay. At naman tayo lahat ay mapagbigay. Marami na parang hindi materialis, ba? Maraming pwede magbigay ng kapalang magbigay, hindi lang materialis, hindi pera. Kung pwede yung maiambag, maibagay, katulad na kayo sa kanila, di ba? Yung mga naturbaw sa Jerusalem. Kaysa sila, lahat sila may bahagi, sila nagbigay ng kanilang bahagi, na kanilang role sa pagpapatayo ng templo. Yan, kung na tayo. Tapusin ang pagpupuli o pagsasaayos ng templo. Daw. Ha? Tapusin daw. Tapos tama naman, di ba? Kapag nagpagawa ka ng bahay, sabi ng Luke 14:20, kapag si Jesus Christ yung sasabi doon, kapag nagpatayo ka ng building, dapat meron sapat na pera. Kasi pagka yan ay walang sapat na pera, nagtengga ka, anong mangyayari sa'yo? Ano ka ng mga kapitbahay mo? Patayo, hindi naman sorry sabi lang ng Bible yan Luke 14, si Jesus Christ sabi, tama lang po yan. Doon po sa heritage, yung church po namin dinukuna, natenga po yun. Pundasyon pa lang namin, 500,000 na. Natenga. Tapos pinagumay yung baka, nilagahari, yung mga nakapangabang, parang may tayo lang ulit. Ang daming pangungutya namin narinig. Lord to God! Natapos. Amen? Kalapang naman si Lord. Natapos. Yung church heritage, malaki po yun. Amen? Natapos po yun. Amen? Yan. Tapusin. Dapat tapusin yung pagkukumpunin. Ang sabi ng Nehemiah 7, natapos ang pader. Noong 25 araw ng ika-6 na buwan na siyang buwan ng Elul. Natapos sa loob ng 52 days. Yan, nang mabatan ito ng aming mga kalaban sa kalapit na mga bansa, natakot sila at napaya, napag-isip-isip na nila na natapos ang gawang iyon sa pagitan ng tulong ng Diyos. Hapunin na makakaroy ng Panginoon. Amen? Nang natapos. Hello?
Nagbigay kaloob tayo sa Panginoon. Amen? Ganun po yung kaaway. Dapat tapusin natin yung mga sirang templo natin. Mabuo ulit. Amen? Yan. Ano sabi ng 2 Timothy 4:7? Puspusan ako nakipaglaban sa palisan na tapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili ang tapat sa pananampalataya. Yan. Parang FPJ lang eh. Tapusin ang umpisahan, tatapusin ko. Dapat pag inumpisa natin, tapusin natin. Amen? Kung may mga sira, lalo sa ating mga templo, sa ating katawan. Amen? Para huwag tayo makutya ng kaaway. O para huwag yung kaaway takot-takot sa atin. Kasi ayaw ng Panginoon, ayaw ng kaaway na mabuhay natin templo kasi maraming kaluluwa ang madadala sa Panginoon. Diba? Kapag buong templo, maraming pong maengganyo. Maraming papasok. Diba? Kaya lagi tinukot yung John 12 dito, diba? If I were lifted up from the earth, you will draw all men therewith. Diba? Kapag nakita sa atin, ang natatas ang Diyos sa ating buhay, siya mismo ang magdadala ng maraming kaluluwa. Amen? Kabilan na tayo sa nadalang kaluluwa. May ginamit church sa atin. Amen? Kasi nataas ang buhay sa taong ginamit sa atin. Amen? Isa lang po, no? Nung namangin mo, ikaw, Christian, yung namatay kong mga elders, no? Meron kami common friend, meron kami dalawa, maging bisita. Christian na yun, pero yung kapatid niya yung pinaka-elder ko, yung nag-torture sa akin. Pero lang mo siya sinabing binanggit, di ba Christian nun, no? May sakit pa ako nun. May pinanggit lang siya sa tungkol sa Panginoon. Kapirasong pinanggit lang sa Panginoon. Nag-pray makalit sa puso ko. Yung sinabi niya yun. Yung isang common friend, yung isang kaibigan na dumalo doon. Ganun din po sa atin. Kapag nataas ang buhay ng Diyos sa ating buhay, no, ang Diyos na mismo ang magdadala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Yan na po yung 2 Corinthians 4:6, not our might or our power, but by His Spirit. 2 Corinthians 12:9, when I am weak, then I am strong. 1 Corinthians 10:13, sinama lang. Alam na po natin lahat yan. Popular verse yan. Walang pagsubok na hindi dinaranas ng lahat ng tao. Ngunit tayo, maanak ng Diyos, ang Diyos mismo ang gagawa ng kaparaanan para malagpasan natin yung mga pagsubok. Yung po'y kakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Ang Diyos mismo ang kikiro sa ating buhay para malagpasan natin. No? Yung mga sirang templo natin, mabuo, maayos. Amen? Ito yung mga maganda po sa mga aral chapter 10, verse 18. Kapag pabaya ang may-ari ng bahay, mawawasak ang buong bahay. Hello, kung saan yung bahay natin? No, matulong mo. No, kapag pabaya, no, ang may-ari ng bahay, mawawasak ang buong bahay. Kumusta po ang ating nasa sariling templo? Kumusta ang iyong maintenance sa ating templo, sariling templo? Naging pabaya ba tayo? No, amen. Huwag dapat. Kapag naging pabaya tayo, mawawasak ang ating buong templo. Saan kaya tayo pupunod eh? Nakawasak. Mawawasak. Delikado. Ba? Sabi ng Jude chapter 1 verse 23, it's not them from fire. No? Iyangon natin sila sa apoy. Ngayon, nahangon na tayo sa apoy kasi nanamor tayo kay Jesus Christ. Sabi ng Philippians 3:20, yung mga nahangon na ay tagalangit na. Amen? Eh pagpabaya ka, sabi ni Satan, it's not them from heaven. Diba? Ang gusto man ng tao ay nasa langit na tayo, papuntayin mo naman tayo sa bayan, no? Kaya huwag tayo pabaya. Hello, mga kapatid, seryoso tayo. Amen? Makita yung lumalaganap ng matanyol na picture na yan, di ba? Diba? Susunod ba, napakatalino, di ba? Nahalil lang yun. Kaya maingat po tayo. Hindi natin dinadjudge yung picture na yun. Actually, kailangan po ako nakikinig sa kanya. Amen? Nakikinig po ako sa kanya. Pero ngayon, meron po siyang issue. Amen? Maging maingat po tayo. Panalangin po natin siya, mahal natin siya. Kasi siya man ay talagang pakumbaba. Amen? Po, kapag ka ang may-ari ng bahay pabaya, mawawasak ang buong bahay. Kaya yung ating mga sariling templo, pakaingatan natin yan. Kahit saan tayo magpunta, ingatan po natin yan. Amen? Para mawasak.
ako manatiling matatag, matibay, malakas. To God all be the glory and God bless all. Tayo po natin ngayon, manalangin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa katawag po na ni Nehemiah o Diyos. Salamat po, gabalag siya nasa susa, nagtatrabaho God. Lord, siya pa ang ginamit ko para buuin ang templo na wasak sa Jerusalem, O God. Father God, yung kanya pong pamamaraan ng 7 bagay, Panginoon. Nawa aming bawat individual na narito, Lord, ay templo mo, O God. Kami sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, tulungan mo rin kami na aming mga wasak na templo kung meron man, Lord, muling maayos, muling mabuo, God, at makumpuli, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Ikaw lamang po, Lord, ang bibigay sa amin ng katatagan, O God. Kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord, upang tumatag, tumibay ang templo ito, Lord, na iyong pag-aari. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyong papuri, wala ating karangan at mga dalangin. Takilang po sa pangalan ng Pres, tayo po natin magsabi ng muli po, God, all the Lord, God, bless Lord. Tayo po ako sa pagbigay sa pangalan ng aking brother, Christopher. Hello po, isang malang umaga po sa inyo lahat. Pwede po ba tumayo tayo lahat? Pwede na rin po tayong tayo sa lahat. Sige po, ako na. Ang lakas ng karbon. Amen. Di ba po sa ating pagkatao o sa ating pananampalataya, isa na Panginoon sinasabi, di ba, tumayo tayo. Upo. Yung ginawa natin kanina, upo, tumayo. Minsan, pinapatampin tayo ng Panginoon. Minsan, tumulog tayo para sa Kanya. Lahat ginagawa. Pero lahat po ng ginagawa natin, may pagpapala ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, ng pinaparanas sa atin ng Panginoon, hindi tayo pa ipapahamak. Meron po akong verse na sa Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos, ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at tumakapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbibigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa atin. Yun po, yung pagbibigay natin sa Panginoon. Actually, sa akin po, yung pagbibigay, yung pagta-tithes din, sa pag-way yun sa akin po, ng pagsunod din. Yung pagbibigay sa Panginoon, yung pagsunod sa utos niya. Actually, siguro po kaya nandito ako sa harapan nyo, last week po, yun sa pagbibigay, dahil sa open, hindi po mapagbigay. Kaya, nandito po siguro ako na dapat, yung katulad ng, yung sa taas na yung verse na Lucas 6:37, ang iba, huwag ninyo husgahan ang iba upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi ng dapat silang parusahan ng Diyos upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo upang patawarin kayo. Sinasabi ko po dito na nung nakarang linggo talaga, hindi ako nakapag-guys. Pero hindi ko naman intention na pagbigay. Pero wala lang talaga, hindi ko pa na-voice ang ito. At inaamin ko po. Sabi naman ni Lord, kung hindi man tayo nakapagbigay minsan, may marami pang panahon para tayo yung magbigay. At lalo na pag nagbibigay tayo, may kaparaanan ng Panginoon na minsan binigyan tayo ng anghel ng Panginoon na pag nangangailangan tayo sa ating buhay, may sinabi tayo sa isang tao, agad-agad binibigay sa atin. Bakit po kaya? Dahil nababangkuhan sa akin?
Oo, kaya sa pagkisama natin, hindi po. Dahil yung mga Espiritu, kinalooban siya nakita sa akin na kung ano yung ginagawa natin sa iba, ibabalik ng Panginoon sa atin. Kaya po yung nakikita natin, lalo rin sa pagbibigay din natin. Totally, binibigay din ng Panginoon sa atin. Binabalik lang na yung dapat talaga sa Kanya, yun ang binibigay. Kung matatandaan po natin kung meron dito yung mga pinag-usapan sa LEDA, yung 64 pesos, 21 pesos. Naalala ko lang na yung meal natin ng isang Pilipino is 21 pesos. Mapapakasya po ba yun sa isang almusal? Hindi po, di ba? 64, hindi rin. Pero niremind sa akin ng Panginoon, kung siguro dito sa Pilipinas, na atin, naging may Panginoon, may Diyos na nakikita sa kanila. Siguro po ay 21 pesos ay sapat na katulad nung yung labis, yung sinasabi lagi ni Pastora, pag kulang ay sapat, pag sobra, pag kulang, pag sobra, kulang, pag sapat, yun po, di ba po, yung sinasabi 21 pesos ay sigurado po, tama na kasya yun. Pag nasa Panginoon. Kaya meron po 100 pesos, 1,000 a day, hindi talaga sacrifice sa akin. Naalala ko lang yun na, siguro nasa Pilipinas, may takot ang Diyos, may takot ang mga nasa gobyerno sa Panginoon, at yung mga tao ay nasa Panginoon. Lahat yan, hindi sapat. Lahat ng presyo ng mabibigay, bababa na. Dahil wala na korupsyon na mangyayari. At tatapusin ko na po, iboto niyo. Maraming po salamat. Hawakan po natin ang mga ating mga hello. Pinoon, maraming salamat. Pinalay namin sa inyo, Pinoon. Ibigay namin. Pagpalain niyo po ang konting na ibigay namin sa inyo. Ibabalik namin po Pinoon sa inyo. Itong recognize namin Panginoon. Maraming salamat. Bless niyo po lahat po ng may karamdaman, lahat po ng kulang sa pinansyal. Bigyan po sa inyo Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, lahat po na mapupuli na para sa inyo Panginoon. Amen.
Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagpapatibay, nagpapatatag, nagpapalakas sa bawat sa amin, God. Dahil sabi ng Acts 22, tinatagubilin ko rin sa Diyos sa kanyang salita na magpapatibay, magpapatag ng inyong pananampalataya. Lord, bawat sa amin ito, ikaw po nakapatid ng templo mo, umuwasak ito, God. Tulungan mo kami na ito'y aming makumpuli, may sayos at mabuong iyo, God, sa pangalan po ng Panginoon Yesu Cristo. Panginoon, sinabi ko sa Ephesians 6:13 na dapat dala namin ang full armor na pinagalaw mo sa Ephesians chapter 6 verse 13 ng God. The shield of faith of God, word of God, helmet of salvation, belt of truth of God. Nawa, tulungan mo kami na ito'y lagi namin dala-dala sa aming pang-araw-araw na buhay upang ang gawa ng kaaway ay hindi makapanaig sa aming mga buhay, God. Sa templo mo, sa bawat templo mo narito, God, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo, Lord, hinihingi ko ang basbas mo ng pagpapala sa bawat isang narito, God. Pinupuri ka namin, pasalamatan po aming dala. Lord, sa ilang ang papuri, luwalhati, karangan,